guys, gusto ko lang ipakita sa inyo kasi nagtry lang naman ako nagtanim ng patatas. So nakakatuwa siya kasi tingnan nyo ang lagu-lagu niya. Tapos ang taas pa ng kanyang ng dahon ng puno niya. Kasi sabi nila, napanood ko sa YouTube, kailangan daw siya mga 50 days siya. Pag nag 50 days na siya, pwede na siyang i-harvest. So for sure yan, abangan nyo. Pag hinarvest ko ito guys, titignan natin kung gaano kalaki ang laman niya. Okay? Ang gandang tignan. Diba? So ganito rin. Ito rin po yung yung sa kamatis ko naman guys. Actually, bumili lang ako sa grocery ng kamatis. Tapos yung kanyang buto, inilagay ko lang po sa ilalim ng soil. Tapos yun, tumubo na rin po siya. Kaya ang dami. Kumbaga, ito po sa ilalim, ang dami pong puno ng kamatis. So, yung iba, dito ko naman na itinanim yung puno ng kamatis. Tapos, meron din akong maliit na sili. So, ito, ang liit pa siya, guys. Tingnan natin kung hanggang saan ang laki nito. Tapos, nagtanim din kami ng mint. So, ito rin. Tumubo na rin siya. Ito nga, hindi ko nga alam kung ano to guys Nakalimutan ko na kung ano to itinanim ko na to. Ang dami kasi kung itinatanim. Nagugulat lang talaga ako at tumutubo din. Siguro gawa ng malamig ang panahon kaya siya tumubo. Ganon din dito guys. Nagtintry ko lang naman yung binili kong talbos ng kamote. So ayan, ito may talbos ng kamote at saka talbos ng alokbate. So yung alokbate din tumubo na rin siya, kaya ito guys ko na to, na harvestan ko na itong alokbate na to. Kaya lang nung na harvestan ko siya, ang bagal niya ulit magtalbos. Hindi ko alam kung bakit, baka nagtampo. So ito namang nag-iisang puno ng sanga ng kamote. Nakakatuwa rin kasi tumubo. Natutuwa lang ako kasi tuwing umagat nakikita ko ang lagu-lagu nila. Ito rin yung tinanim naming mint. So ito rin, pag yan lumago, pag kami nagtiti, nagchachay, so hinahalo lang namin yan. So ganun din dito. Ito po nakakatawa yung alokbate. Tumubo din siya talaga. So yan, mamaya haharbisan ko rin yan kasi masarap din siyang ihalo sa munggo. At saka ito pa guys, nagtanim din ako ng ano ba tawag dito? Sibuyas, daon ng sibuyas. So ayan din siya, nakakatawa. So karamihan kong tanim is yung alokbate kasi pag bumibili kami ng alokbate sa grocery, hinahalo ko talaga siya sa gulay. So sayang naman yung tangkay niya kung itatapon, kaya ang ginagawa ko, tinatanim ko lang po siya. Kaya ayan po. So nung nakaraang week, kumain kami sa McDonald's at kumuha ako ng salad. So ang ginawa ko, yung salad na yon, meron siyang cherry tomato ba yun, yung cherry tomato, yung maliit siya. So, tinabi ko yung dalawa na cherry tomato. Tapos, pag uwi ko ng bahay, ayan, bumili ako ng soil at saka paso. So, tinry ko lang din naman siya, guys. Napatubo nakakatuwa kasi, guys, tingnan nyo, ang dami tumubo. 1 week pa lang siya, guys. Ang dami, nakakatuwa. Tapos, ito naman, bawang. Ito, yung mga ganito, bawang po yan. Nilagyan ko din guys, kaya nakakatawa rin, sarap ng pakiramdam kasi nga nakakatuwa rin naman na tumutubo yung mga itinatanim ko. Ito lang po yung libangan namin, dito lang po sa gilid ng aming bahay. So ito naman yung aming alagang aso, si Kobe at saka si Daddy. Yan. Kaya yan, Kobe! Hey Kobe, Mami! Hello! Nakakawala ng
ng stress pag nakikita mo yung halaman or gulay na itinanom mo ay lumalago. Kaya ito lang din, libangan lang po dito sa abroad. Kung may time na magtanim, nagtatanim na lang po kami. Kaya nga mo medyo maalikabok sa akin sa Santon. Hindi naman siya makita masyado kung maalikabok kasi ito. Okay ka, ano ka ba? Yan. Nakakatuwa talaga siya guys. Pag ano to, pag namulaklak to guys, ipapakita ko rin sa inyo. Actually namumulaklak na siya guys. Asan? Ayan oh. Kita niyo po, ayan po oh. Oo. Yan, yan. Ayan oh guys oh. Yan. Sana dumami po siya, dumami. So, abang-abang na lang din. Titignan ko lang din siya guys kung hanggang ano. Minsan naawa na lang din ako sa kanila kasi tingnan mo oh, nakalupay-pay. So, pag yung ang kamatis pala guys, no, pag hinawakan mo talagang amoy na amoy sa kamay mo. Amoy kamatis. Ayun pa guys oh. So, malapit na yan. Pag yan na namulaklak, tignan natin ang kung anong magiging resulta nito, kung ilan ang magiging bunga nito. Kaya ito. Awan natin sila. Nakakatuwa. So kailangan ko lagyan to ng tangkay, ng harang kasi nga nakalundo siya. Nakalundo oh. Nagsimula lang din naman ako guys nagtanim-tanim nitong nahiligan. Kailan ba 'ton, Daddy? Ano? November lang naman. Nagtatry lang din naman ako. Kasi alam nyo guys, itong lupa mahal din kaya. So pati yung haris namin dito sa building na to, natutuwa siya sa mga tinatanim ko kasi pag dumadaan siya, nakikita niya yung mga tanim ko gulay. So minsan nagbibigay din siya ng mga paso. Pag may mga paso siya diyan na may mga halaman na namamatay, so binibigay niya sa akin yung paso, kaya yan, natutuwa din ako. Pero ang the best kong nakakatuwaan guys, itong kinuha kong sa McDonald's na na cherry tomato. Yan, titignan ko guys kung mapapalago ko ito. Sana nga lumago siya at makita ko siyang mamunga kasi ang dami oh, nakakatuwa. Tapos ito actually naman, yung asawa ko nagtanim nito. Bumili siya ng yung tangkay-tangkay ng ng mint. Tapos yung ibang dahon nun, hinalo namin sa sa tea pag nagtiti kami. Tapos yung iba, pinatuyo niya kasi maganda rin kasi yung pag dried na siya, pwede mo rin siyang sa mainit na tubig. So ayan guys. So ang ginawa niya, basta yung kumpul-kumpul na pinagputulan niya na tangkay, ibinaon lang namin siya sa lupa guys. Pero tingnan mo guys, so nakakatuwa rin. Tumubo din siya. Kaya lang parang naging bonsai ba? Naging bonsai siya. Kaya kasi siya nakarawan. Kaya ayan. Kaya ngayon So, nilagay lang din namin sa lata guys. Lata ng biscuit. Tapos yung basta yung mga lupa, binibili ko lang siya. Kaya yun. Eto mamaya. Sinabi ko sa inyo kanina na since lumago na yung kanyang tangkayan, mamaya magluluto ako ng bunggo. So pipitasin ko tong mga tangkay niya. Yung mga yan. Yan. So ito naman, binigay ito ng kaibigan ko. Hindi ko alam, nakalimutan ko kung anong klaseng halaman ito kasi indoors plant to, guys. Isa nakikita ko to sa restaurant sa mga palipaligid. So ito naman, binigay niya to sa akin. So inang ginawa ko nung nagkaugat-ugat na siya, itinanim ko lang siya sa paso. Kaya lang guys, ang bagal niyang humaba kasi 'di ba dapat po ito humahaba siya. So hindi ko naman din siya inintay ko lang din naman siya. Tapos po ang nilalagay ko lang po yung alam niyo po yung shell ng itlog. So pag nagluto ako, yung shell tinatabi ko siya, tapos yung pinipipi ko siya para magmukha siyang maliliit. Kasi napanood ko rin siya sa YouTube guys na pwede siyang fertilizer. So yan lang din, ganyan lang din po yung nilalagay ko. So nakakapagtaka itong alokbate. Kasi yung alokbate na to, bakit siya nagkakaroon? Parang siyang may bunga. Kaya hindi siya masyadong malago. Kaya
Natutuwa ako kung anong klaseng ulokbati ito kasi ang dami po niya talagang bunga o na ganyan. Oh. Ito siguro yung ano niya, yung pinakabunga niya, tulad po ito. Kasi itim na siya. So ibig po sabihin to medyo ano na magulang na. Siguro po ito po yung pinapatubo para maging alokbati. Hindi ko lang po alam basta nag-ano lang po ako, hula ko lang. Kasi tingnan niyan, dami talaga siya. So itong mga to, lalago lang talaga siya, tapos magiging ganito lang po yung itsura niya. Kaya yan, dami lang talaga siyang ano, yung parang alikabo kasi nag-sunstorm ho kasi dito. So nung nag-sunstorm siya, nandito lang kasi siya sa labas. So pag dinidiligan ko, hindi ko gaano nadidiligan yung mga dahon-dahon niya. Kaya ayan, kaya tingnan nyo po, iba-iba po yung pinaglalagyan namin. Ito, pinaglagyan po to ng tapos yan, ginagawa lang namin siyang nire-recycle lang namin siya. Kaya iba-iba siya, iba-iba yung kanyang paso. Kaya yun. Gusto ko sanang dito, yung magtanim ng talong. Kaya lang, ito kasing mga tinanim ko na to, ito yung binibili ko sa supermarket nga po na bago ko iluto, tinatanggal ko talaga yung buto. So yun din naman ang natatanim. So hindi ko alam kung paano ako magkaroon ng buto ng talong. Kaya sa ngayon wala talagang talong kasi nga hindi ko alam kung paano ko patubuin ng talong. Ayoko kasi yung ang bibilin ko agad yung pinaka nasa sachet na buto. Kasi ito talaga organic to talaga na galing sa mga lulutuin ko. Tapos tatanggalan ko lang po siya ng buto. So yun lang po ang itinatanim ko. Kaya nakakatawa rin talaga. Siguro pag nag-for good siguro kami, ganito na lang din siguro gagawin ko para magkaroon ng libangan. Ayan. Ayun, nakakatawa pag diniligan siya. Ito nga nakakatawa kasi actually ito, tinanggalan ko na to ng tangkay. Iniluto ko na siya. Tapos, dahil nga sayang naman po yung kwan niya, kaya ang ginawa ko, itinanim ko na lang din siya para kung sakali man siyang tumubo, yun lang din naman ang ginagawa ko. Wala, natutuwa lang po ako kasi siya, tumutubo. Ayan, kasi mga maalikabok yung dahon niya. Kasi nga, gawa po ng nag-sunstorm dito. Hindi ko nadidiligan yung kanyang mga dahon. Gusto ko kasi tanggalin yung sili dun, kasi para siyang kinain ng puno ng kamatis. Kaya siguro po guys, hindi lumalaki. So, galing po kami ng grocery ngayon. Para kasi bumili rin ng soil ulit. Kaso po out of stock yung soil. Kaya hindi ako nakabili. Kaya better luck next time na lang. So, thank you guys. Sinare ko lang po itong natutuwa ako. Mga tanim dito sa labas ng aming tirahan. Kaya masaya rin naman nakakatawa din i-share. So, susunod na lang po ulit. Pag nagbunga na po ito ulit, abangan nyo po, iba-vlog ko po ito. Sige po, maraming salamat po. God bless po.